Kanina pa hindi mapakali si Samuel habang naglalakad. Malikot ang mga mata niya at parang merong tinatakasan o binabantayan. Hanggang sa makasakay ng LRT ay hindi pa rin nawawala ang panginginig ng mga kamay niya. Mas lalo pang ang naging malikot ang kanyang mga mata dahil hindi na kasi maganda ang kanyang pakiramdam, lalo na sa mga taong nasa paligid niya. Lagi siyang namamalikmata na demonyo ang itsura ng lahat ng mga ito, kaya napipilitan siyang lumingalinga ng paulit-ulit sa mga ito para makasiguradong tao pa ang kaharap niya. Ngayon lang siya nagsisi ng ganito sa buong buhay niya dahil kung alam lamang niyang ganito ang mangyayari ay hindi na sana nila ginawa. Dahil dito ay nawala na sa kanya ang mga kaibigan niya at ayaw niyang pati ang sarili niyang katinuan ay mawawala na rin sa kanya. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng biyahe nang biglang makaramdam ng kakaiba sa katawan si Samuel. Doon siya lalong kinabahan. Muli siyang napalingon sa mga tao sa loob ng LRT na nananahimik sa kani-kanilang mga pwesto. Parang gusto na niyang pahintuin ang tren at pagkatapos ay bababa. Pero alam niyang hindi pwede iyon dahil medyo malayo pa sila sa susunod na istasyon at wala rin sa tamang bababaan. Hindi na niya matiis. Bawat segundo ay palala ng palala ang pakiramdam niya hanggang sa bigla na lamang tumirik ang kanyang mga mata at pagbalik nito sa dating posisyon, pula na ang kulay ng kanyang mga mata. Nawala na rin ang panginginig ng kanyang mga kamay at nagsimula na ring magsilitawan ang mga ugat sa likod ng kanyang tenga at sa pagkakataong iyon, hindi na niya kilala ang sarili niya. Ang tanging gusto lamang niyang mangyari ay makakita ng pulang likido at gagawin niya ang lahat para makakita nun. Dinukot niya sa bag ang isang bagay na balot ng makakapal na dyaryo. Bumungad doon ang isang patalim na may bakas ng pulang likido na nagmula mismo sa bangkay ng mga kaibigan niya. At sa isang kurap lamang ng mata, makikitang nagkakagulo na ang lahat ng mga pasahero sa loob ng LRT. Si Samuel ay bigla na lamang nagwala. Lahat ng taong makasalubong niya ay pinagsasaksak nito, hinihiwa sa leeg o kung hindi naman kaya ay binubutasan ang ulo. Napatakbo ang ilan sa pinakadulong bahagi ng LRT habang ang iba na may panay ang pindot sa emergency button at nakaabang na sa pinto. Walang makaawat kay Samuel at tila nagkaroon siya ng pambihirang lakas na taglay ng 10 halimaw. Mas lalo pa nga siyang lumakas dahil sa patalim na hawak niya at wala nga ring makalapit para makaawat sa kanya. Wala talagang makapigil sa kanyang pagwawala kung kaya't dumanak ang pulang likido sa loob ng LRT na iyon. Paghinto nito sa istasyon, gayon na lamang ang pagkagulat at ang panghihilakbot ng lahat ng mga taong nag-aabang sa labas. Pagkabukas ng pinto ng ikatlong bagon ng LRT, sapagkat bumungad sa kanila ang mga bangkay na nagkalat sa paligid, ang mga dugong nagsitalsikan sa bintana at ang ilang mga taong nag-iiyakan at nagsisiksikan sa dulo. Agad dinala si Samuel sa pinakamalapit na police station at kung kailan kaharap na niya ang mga pulis, doon pa lamang nanumbalik ang dating takbo ng kanyang isip. Doon niya naalala ang lahat-lahat. Paano pa niya ipapaliwanag sa mga ito na kaya siya nagkaganoon ay dahil sinapian siya ng masamang kaluluwa.
isang kaluluwa na aksidente nilang natawag matapos maglaro ng Spirit of the Glass sa mismong lugar kung saan napatay ang kinatatakutang kriminal noon sa kanilang lugar. At nagkataong si Samuel ang napagdiskitahang paglaruan ng mapanakit na kaluluwang ito. Alam niyang wala nang maniniwala sa kanya. Kaya naman kinabukasan, nakita na niya ang sarili sa loob ng kulungan. Merong sakit ang aking ama na ama ng kapatid ko at ama ng kapatid ng kapatid ko. For sure ay nalito kayo. Sa madaling salita, merong sakit ang aming tatay. 3 kaming magkakapatid na naiwan sa kanya. Maaga kasi kaming naulila sa ina dahil namatay ito sa sakit na breast cancer. Bukod doon, nabaon din kami sa utang na iniwan ng aming ina dahil nalugi din ang negosyo nila. Hindi iyon labis na matanggap ng aking ama na si Tatay Fred. Labis siyang na-depress sa pagkawala ni ina kaya magmula noon parang nagbago na rin siya. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa kanyang sakit pero habang tumatagal kasi ay lalo itong lumalala. Noong una, sinasabi niya na nakakausap daw niya ang aming ina kahit patay na ito. Ngayon naman, sinasabi niyang ang Panginoong Diyos na raw mismo ang nakakausap niya. Labis daw na naaawa sa kanya si Hesukristo kaya bumabaraw ito mula sa langit para siya ay damayan. Kapag daw wala kami sa bahay o kapag tulog kami, doon daw ito nagpapakita at pumupunta sa kanya. Nakikipagkwentuhan daw ito at tuwing sila ang magkausap, lagi raw gumagaan ng sobra ang kanyang pakiramdam. Ito nga raw ang tumulong sa kanya para makalimot sa nangyari sa aming ina at ito rin ang tumulong para maging positibo lagi siya sa buhay kahit maraming pinagdaraan ng problema. Hindi ko talaga alam kung masama ba itong nangyayari kay Tatay Fred. Pero magmula kasi nang mangyari iyon, parang mas naging relihiyoso pa siya. Linggo-linggo na siyang nagsisimba at sinasama pa kami. Napakataimtim din niya kung magdasal at halos lahat na ng mga bersyon sa Biblia ay binasa niya. Lagi rin niya kaming tinuturuan na maging tapat at manalig sa kaisa-isang Panginoon. Sa nakikita ko sa kanya, parang wala namang ginagawang masama si Ama. Katunayan pa nga'y kapag nakikipag-usap siya sa ibang tao ay madalas din siyang magbahagi ng mga salita ng Diyos at kapag nagpapayo siya sa mga taong may problema, laging mga salita rin ng Diyos ang ginagamit niya. Pero ang hindi ko maintindihan ay iyong sinasabi niya na nagpapakita raw sa kanya mismo ang Diyos at nagkakausap pa sila ng personal. Iyon ang pinangangambahan ko. Iyon din ang dahilan kaya nasabi kong may sakit si tatay pero hindi ko alam kung ano. Hanggang sa umabot ako sa puntong nag-research ako sa internet pero hindi ko rin sigurado kung alin doon ang totoo. Wala naman din kaming sapat na pera upang maipadala siya sa isang psychiatrist. Dahil doon, hinayaan na lamang namin na ganoon ang kalagayan ni Ama. Ngunit ngayon, hindi namin inaasahan na mas lalala pa ito. Bigla na lamang siyang nagsabi na medyo pagod na raw ang Diyos sa pagbaba dito sa lupa para samahan siya. Ito naman daw ngayon na nag-imbita sa kanya para umakyat siya sa langit at doon na sila mag-usap. Alam niyo ba kung ano pa ang sumunod na nangyari? Gusto na ngayon magpakamatay ni Tatay Fred para lamang makapunta sa langit at ilang beses namin siyang nahuli sa akto at buti na lamang ay napigilan. Sinabi ko pa nga
na hindi rin siya makakapunta sa langit kung magpapatiwakal siya dahil isa iyong mabigat na kasalanan sa Diyos. Sinabi ko rin na hanggat hindi pa niya oras, hindi rin siya kukunin ng Diyos. Pero ayaw niyang makinig. Yung sarili niyang paniniwala ang ipinipilit niya sa amin. Sinabi pa niya na hiyang-hiya na raw siya sa Diyos dahil ito na lang lagi ang pumupunta para bumisita sa kanya. Kaya naman ngayon gusto niyang siya na ang bibisita sa taas. Hindi ko maintindihan yung nangyayari kay Tatay Fred. Nag-uusap-usap na nga kaming magkakapatid kung kailan namin siya dadalhin sa doktor o sa psychiatrist. Kahit wala kaming pera, pipilitin talaga naming madala siya roon. Sa tingin ko kasi kailangan na talaga niya ng medical help. Hanggang isang araw, nagulat na lamang kami sa aming paggising. Malalakas na katok ang bumati sa amin at pagbukas namin, mga kapitbahay namin iyon. Nang harapin namin sila, itinuro nila sa amin si Tatay Fred na nang panahong iyon ay umaakyat na sa poste. Sabi ng mga kapitbahay, gustong-gusto na raw talagang bumisita ni Tatay sa langit para madalaw na ang kanyang kaibigan na si Jesus at lahat daw ng paraan ay gagawin niya para makaakyat lamang doon. Sinubukan naming pigilan si Ama pero huli na. Bago pa kami makalapit sa posting iyon, nakita namin kung paano sa isang iglap ay kumislap ang isang wire nang mahawakan niya ito. At kasunod nun, ang sunod-sunod na pagsabog ng kuryente sa taas. Napasigaw kaming lahat nang maiwang nakadikit sa mga wire ang katawan ni Tatay Fred habang patuloy itong nakukuryente. Labis-labis ang aming panlulumo lalo at nang maibaba na ang kanyang katawan. Awang-awa kami sa sinapit ng bangkay niya dahil halos hindi na din namin matitigan dahil sobrang sakit ang nangyari sa kanya. Hindi rin kami makapaniwala na dahil lang sa labis na kagustuhang makaakyat sa langit at heto siya at nagpakamatay. Iyan ang istorya ng aming ama na namatay dahil sa langit. This is the story of our father who died in heaven.